Patay na si Alicam, subalit hindi ito simpleng kamatayan. Noong 28 Pebrero 2026, apoy mula sa kalangitan ang lumapag sa kanyang tirahan sa sentro ng Tran. Kanyang anak na babae, apong babae, manugang na lalaki, lahat ay nagliyab sa nagnangalit na siga. Hindi man ipinahayag sa akin ni Jesus ang eksaktong petsa, subalit 2 taon na ang nakalipas noong 2024. Ipinakita niya sa akin na ito ay darating. Ipinakita niya sa akin ang nagliliyab na apoy. Ipinakita niya sa akin ang matinding pagataw. Ipinakita niya sa akin ang tirahan na naging abo. At sinabi niya sa akin na tumakbo ako o mamamatay ako kasama nila. Ang pangalan ko ay Imam Hussein Kashani at ito ang unang pagkakataon na ipinapakita ko ang aking mukha simula nang tumakas ako mula sa Iran noong 2024. Binalaan ko sila na ito ay darating. Tinawag nila akong traidor. Tinawag nila akong espiyang Israel. Tinawag nila akong ahente ng Amerika. Pinag-initan nila ang aking pamilya. Pinahirapan nila ang mga taong mahal ko. Subalit lahat ng sinabi ni Jesus ay natupad, maging ang pinakamaliit na detalye. Ang apoy mula sa langit, ang pinagsamang atake ng Amerika at Israel, ang pinakamataas na pinuno na patay sa sarili niyang tahanan. At ngayon, sasabihin ko sa inyo ang lahat. Abril 2026 na ngayon, katatapos lang ng 40 araw ngang pagluluksa sa Iran, 3 linggo na ang nakalipas. Si Moshtaba Kam, ang anak ni Ali, ay nakaupo na ngayon sa trono ng kanyang ama bilang ikatlong pinakamataas na pinuno. Nagpapanggap ang rehimen na kontrolado ang lahat. Nagpapanggap sila na malakas ang Islamic Republic at mananatili magpakailanman. Subalit alam ko kung ano ang susunod na darating. Ipinakita rin iyon sa akin ni Jesus. At bago matapos ang taong ito, makikitang ng buong mundo na nilalansag ng Diyos ng langit ang trono ng mga ayatollah, piraso-piraso. 2 taon akong nanahimik. Nagtatago ako sa isang lugar na hindi ko maaring pangalanan, sa isang bansa na hindi ko maaring ibunyag. Pinanut ko mula sa anino ang lahat ng ipinakita ni Jesus sa akin noong 2024 na unti-unting nangyari, eksakto gayang kanyang sinabi. Pinasan ko ang bigat ng pagkaalam sa mga darating, at ang kawalan ng kakayahang pigilan ito. Nabuhay ako na may pasanin ng pagkakasala sa pagtakas, habang ang aking pamilya ang nagbayad ng presyo para sa aking pagsunod kay Kristo. Subalit ngayon, dumating na ang oras upang sirain ang aking pananahimik. Ngayon, kailangan marinig ng mundo ang aking kwento. Hindi dahil ako ay mahalaga, hindi dahil ako ay espesyal, kundi dahil ang nangyari sa akin ay nagpapatunay na si Jesucristo ay buhay, siya ay tunay, at siya ay kumikilos sa Iran ngayon, sa mga paraang hindi kayang pigilan ng rehimen. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula. Noong unang bahagi ng 2024, bago pa man nagsimula ang lahat ng ito, noong ako pa si Imam Hussein Kashani, isa sa mapinakarespetadong lider ng panalangin sa Biyernes sa Tehran. Nung ako ay mayroon pa ng lahat ng nais ng isang tao sa Islamic Republic. Pagdating ng 2010, nakilala ako sa mga relihiyosong sirkulong Tran. Inaanyayahan akong magsalita sa mas malalaking moske. Lumalabas ako sa mga programang relihiyoso sa telebisyon. Hinihingan akong payo nga opisyal gobyerno. Noong 2015, ako ay itinalaga bilang pangunahing imam ng panalangin sa Biyernes sa Javadia Mosque sa Silangang Tran. Ito ay isang mahalagang posisyon, malaki at maimpluwensya ang moske. Libu-libong tao ang dumarating upang pakinggan ang aking pangangaral bawat linggo. Mayroon akong koneksyon sa mga tao sa Revolutionary Guards. Mayroon akong access sa mga opisyal ng rehimen. Namumuhay ako komportable. Mayroon akong respeto. Mayroon akong impluensya. Mayroon akong seguridad. Dumating ang taon mga-protesta noong Nobyembre. Naalala niyo ba ang nangyari? Biglang itinaas na gobyerno ang presyo na gasolina,
nang matindi. Nagbuhos ang mga tao samgalansangan sa buong gidan. Galit sila, desperado sila, nagsigawan sila laban sa rehimen. Sinunok nila ang mga larawan ni Kamina, at ang tugon ng rehimen ay malupit, lampas sa anumang salita. Pinanood ko mula sa aking posisyon ng pribilehiyo habang ang Revolutionary Guards at Bisit Militias ay nagpaputok sa nga walang armas na nagpoprotesta. Nakita ko ang mga video na ipinuslit sa internet. Nakita ko ang mga binata na binaril sa magalansangan. Nakita ko ang mga katawan na kinakalatkat ng mga puwersa ng seguridad. Narinig ko ang mga ulat na mahigit 1,500 katao ang napatay sa loob lamang ng ilang araw. 1,500 Iranians. Karamihan ay mga kabataan, binaril dahil naglakas loob silang sabihin na sila ay gutom at pagod na sa korupsyon. At sa lahat na ito, inaasahan akong magangaral ng pagsunod. Inaasahan akong sabihin sa aking kongregasyon na ang mga nagpoprotesta ay mga kaaway na Islam. Inaasahan akong bigyang katwiran ang mga pagpatay bilang kinakailangan upang protektahan ang revolusyon. Ginawa ko ang ipinagutos sa akin. Tumadyo ako sa pulpito Chabad, Moske at inulit ko ang mga punto rehimen. Tinawag ko ang mga nagpoprotesta na naliligaw. Sinabi ko na sila ay minamanipula nga dayuhang kaaway. Sinabi ko na walang pagpipilian ang mga puwersang seguridad kundi ibalik ang kaayusan. Subalit sa kaibuturan ng aking kaluluwa, isang nakabibinging sigaw ang pumupunit sa akin. Nang gabing iyon, matapos ang aking pangangaral, isinara ko ang sarili sa aking silid-aralan at lumuha ng walang patit. Lumuha ako para sa mga kabataang napatay. Lumuha ako para sa kanilang mga ina na hindi na sila muling makikita. Lumuha ako para sa Iran at lumuha ako para sa aking sarili sapagkat naging tagapagsalita akong mamamatay tao. Ibinenta ko ang aking kaluluwa para sa isang komportableng posisyon at ang pagtanggap ng masasamang tao. Nang gabing iyon, lumuhod ako at umiyak kay Allah. Nakiusap ako sa Kanya na ipakita sa akin ang katotohanan. Nakiusap ako sa Kanya na bigyan ako ng kapayapaan. Nakiusap ako sa Kanya na alisin ang bihat na pakukunwari na bumibikas sa akin. Subalit tahimik ang kalangitan, wala akong naramdaman, para akong nanalangin sa walang laman na langit. Pagkatapos ay dumating ang gabing nagpabago sa lahat tan, 12 ng Abril 2024, isang gabi ng Biyernes. Katatapos ko lang magpanguna sa panalangin sa gabi sa Javad Mosque. Nagangaral ako noong hapon na iyon tungkol sa pasensya at pagsunod sa kalooban ni Allah. Ang sermon ay mahusay na tinanggap. Gayang dati, nilapitan ako nga tao pagkatapos upang magpasalamat at humingi ng aking mga panalangin. Ngumiti ako at pinakpala sila, at ginampanan ko ang aking papel ng perpekto. Subalit nang makauwi na ako at lahat ng tao sa aking bahay ay natutulog na, pumasok ako sa aking silid-aralan at isinara ang pinto. Umupo ako sa aking mesa, hawak ang aking ulo sa aking mga kamay. Pakiramdam ko ay nasasakal ako. Ang madingdingang silid na iyon ay tila lumalapit sa akin. Maraming taon akong nagugol sa silid-aralan na iyon, nagbabasa ng Quran at mga tekstong Islamiko, nakapahanda akong libu-libong sermon doon. Subalit ng gabing iyon, pakiramdam ko ay isang libingan ito. Lumuhod ako sa sahig at ginawa ang isang bagay na hindi ko pa kailanman ginawa. Huminto ako sa pagbigkas ng formal na mga panalangin na itinuro sa akin. Huminto ako sa paggamit ng relihiyosong wika na ginamit ko sa buong buhay ko. Nagsalita lang ako mula sa aking puso tulad ng isang desperadong tao na walang nang matitira. Sinabi ko, kung may tunay na Diyos saan man sa universo, pinagmamakaawa ko sa iyo na ipakita ang iyong sarili sa akin. Ako ay namamatay sa loob. Wala na akong natitira. Kung ikaw ay tunay, kung naririnig mo ako, mangyari po lamang, ipakita mo sa akin ang katotohanan. Nanatili akong nakaluhod habang umaagos ang luha sa aking mukha at pagkatapos, nagbago ang lahat. Biglang lumiwanag ng matindi ang silid. Idinilat ko ang aking mamata dahil napakalakas ng liwanag
nakikita ko pa rin ito kahit nakapikit ang aking mamata. Sa simula, inakala kong baka may sunog o may nagbukas ng lahat ng ilaw sa aking bahay. Subalit iba ang liwanag na ito. Hindi ito dilaw tulad ng ilaw ng kuryente o orange tulad ng apoy. Ito ay purong puti. Ito ay uringang puti na dapat sana ay nakakasakit sa mata, subalit sa paanuman, hindi ito nakakasakit. Sa halip, pakiramdam ko ay mainit at mapayapa. Unti-unti akong tumayo mula sa aking pagkakaluhod. Napakabilis kang tibok ang aking puso. Akala ko ay sasabog ito mula sa aking dibdib. Tiningnan ko ang paligid na aking silid-aralan at lahat ay tila iba. Ang liwanag ay nagmumula sa lahat ng dako at wala saan man sa parehong oras. Pinupuno nito ang bawat sulok ng silid. At pagkatapos ay nakita ko siya. May isang lalaking nakatayo sa aking silid-aralan, mangga 2 metro ang layo mula sa akin. Nakasuot siyang puting kasuotan na tila kumikinang sa parehong liwanag na pumupuno sa silid. Ang kanyang mukha ay mabait subalit matatag. Ang kanyang nga mata ay nakatingin ng diretso sa akin. At pakiramdam ko, ang mamatang iyon ay nakikita ang bawat hiblang ng aking pagkatao, bawat lihim, bawat kasalanan, bawat pag-alinlangan, bawat sandaling ang buo kong buhay. Subalit walang anumang pahuhusga sa mga matang iyon. Tanging pag-ibig. Isang pag-ibig na napakalakas, napakadalisay, na hindi ko pa kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Alam ko agad kung sino siya. Hindi ko alam kung paano ko nalaman, subalit alam ko, ito si Jesus. Ito si Isa Almasih. Ang itinuro sa akin sa Quran subalit hindi ko kailanman lubos na naunawaan. Ang sinabi sa akin na propeta lamang, wala nang iba. Subalit ang nakatayo sa harap ko ngayon ay hindi lamang isang propeta. Ito ay isang taong higit na dakila kaysa sa anumang naisip ko. Muli akong lumuhod. Hindi dahil may nagsabi sa akin, hindi dahil iyon ang dapat gawin ng isang relihiyoso, kundi dahil hindi na ako kayang suportahan ng aking mabinti. Napakalakas ng presensya ng kabanalan sa silid na iyon kaya pakiramdam ko ay mamamatay ako kung mananatili akong nakatayo. Sinubukan kong magsalita, subalit walang salitang lumabas sa aking bibig. Nanginginig ang buo kong katawan. Natatakot ako at namamangha sa parehong oras. Nanalangin ako sa Diyos na ipakita ang kanyang sarili sa akin at ngayon nakatayo siya sa aking silid-aralan. Subalit hindi siya mukha ngang inaasahan ko. Hindi siya mukha ni Allah, ang malayo at humahatol na Diyos na pinaglingkuran ko sa buong buhay ko. Mukha siyang isang taong talagang nagmamalasakit sa akin. Ngumiti si Jesus sa akin. Isang banayat na ngiti, ang uri ng ngiti ng isang ama sa isang takot na anak. Nagsalita siya sa akin sa Farsi. Ang kanyang boses ay tahimik subalit pumupuno sa buong silid. Binanggit niya ang aking pangalan. Sinabi niya, Hussein. Ang marinig lamang na binanggit niya ang aking pangalan ay nagpasimula sa akin ng pag-iyak. Wala pang sinuman ang bumanggit sa aking pangalan ng may ganoong lambing. Wala pang sinuman ang tumingin sa akin ng may ganoong pag-ibig. Sinabi niya, alam ko ang iyong sakit. Alam ko ang iyong makatanungan. Alam ko ang kawalan na dala-dala mo sa loob. Alam kong hinahanap mo ang katotohanan sa buong buhay mo at hindi mo ito natagpuan. Alam kong pagod ka. Alam kong wasak ka. Alam kong pakiramdam mo ay namamatay ka sa loob. Bawat salitang kanyang sinabi ay totoo. Kilala niya ako. Alam niya ang lahat tungkol sa akin. Hindi lamang ang mga bagay na ginawa ko sa labas, kundi ang mga bagay na naramdaman ko sa loob na hindi ko kailanman sinabi sa sinuman. Alam niya ang mga pag-aalinlangan na itinago ko sa loob na maraming taon. Alam niya ang pagkakasala na dala-dala ko sa paglilingkod sa isang rehimen na pumatay sa sarili nitong mamamayan. Alam niya ang kahihiyan na naramdaman ko sa pagiging isang mapaggunwari. Alam niya ang lahat ng iyon at nakatayo pa rin siya doon, nakatingin sa akin ng may pag-ibig. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus ang isang bagay na nagpagulantang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Sinabi niya,
Nanalangin ka sa isang Diyos na hindi umiiral. Naglingkod ka sa isang sistema na binuo sa takot at kontrol at karahasan. Nagtuturo ka sa mga tao na sumuko sa isang relihiyon na nagpapalayo sa kanila sa Ama. Subalit hindi ako dumating upang bigyan kang relihiyon, Hussein. Dumating ako upang bigyan kang buhay, tunay na buhay. Dumating ako upang palayain ka mula sa mga tanikala na suot mo sa buong buhay mo. Dumating ako upang punan ang kawalan sa loob mo ng isang bagay na tunay. Dumating ako upang ipakita sa iyo kung ano talaga ang hitsura ng pag-ibig. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Ang kanyang salita ay tumatagos sa akin na parang kutsilyo, subalit hindi sa masakit na paraan. Para bang tinatanggal niya ang lahat ng kasinungalingan na pinaniwalaan ko. Ang lahat ng maling ideya tungkol sa Diyos na pinagbasehan kong buong buhay ko. Ang lahat ng inakala kong alam ko tungkol kay Allah at Islam at kaligtasan ay winawasak sa harap ng aking mga mata. At sa halip na magalit o ipagtanggol ang sarili, nakaramdam ako ang ginhawa. Isang malalim at nakapangingilabot na ginhawa. Dahil sa kaibuturan, alam ko na palagi kong alam na ang itinuturo ko ay hindi ang buong katotohanan. Palagi kong naramdaman na may kulang. At ngayon, nakatayo ako ng mukhaan sa kung ano ang nawawala sa lahat ng panahon. Lumapit si Jesus sa akin. Iniabot niya ang kanyang kamay at ipinatong sa aking balikat. Sa sandaling hinawakan niya ako, nakaramdam akong parang kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Subalit hindi ito masakit. Parang ang buhay, mismo ang dumadaloy sa akin. Parang patay ako sa buong buhay ko. At ngayon ako ay nagising sa unang pagkakataon. Ang kawalan na nanirahan sa aking dibdib sa loob ng maraming taon ay biglang nagsimulang maglaho. Ito ay napalitan ng isang bagay na may tunay at buhay. Tumingin ako sa kanyang mukha at nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Umiyak din siya, hindi dahil malungkot siya, kundi dahil sa labis niyang pagmamalasakit. Nagmamalasakit siya sa akin. Isang wasak na imam mula sa tran na gumugol ng buong buhay niya sa paglilingkod sa maling Panginoon. Nagmamalasakit siya ng sapat upang iwan ang langit at pumasok sa aking silid-aralan sa gitna ng gabi upang iligtas ako. Noon ko naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng biyaya. Hindi ang murang biyaya na pinag-usapan ng Islam kung saan maring patawarin ka ni Allah kung gumawa kang sapat na mabuting gawa, kundi tunay na biyaya. Ang uringang biyaya na humahabol sa iyo kapag tumatakbo ka palayo. Ang uringang biyaya na nakakahanap sa iyo kapag naliligaw ka. Ang uringang biyaya na nagmamahal sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat. Pagkatapos ay sinimulang ipakita sa akin ni Jesus ang mga bagay. Hindi na siya nagsalita ng malakas. Sa halip, nagsimulang lumitaw ang mga larawan sa aking isipan. Parang nanonood akong pelikula. Subalit hindi ito normal na mga larawan. Napakatoto at napakalinaw nga ito, kaya pakiramdam ko ay naroon ako. Nakita ko ang aking sarili bilang isang batang lalaki sa na nag-aral sa seminaryo. Nakita ko ang aking sarili na nagsasaulong Quran at nag-aral ng batas Islamiko. Nakita ko ang aking sarili na nagtapos at naging isang imam. Nakita ko ang aking sarili na nangaral sa libu-libong tao, subalit pagkatapos ay nakita ko ang iba pa. Nakita ko kung ano ang talagang nangyayari sa espiritual na kaharian habang ginagawa ko ang lahat ng ito. Nakita ko na naglilingkod ako sa kadiliman habang iniisip kong naglilingkod ako sa liwanag. Nakita ko na ang sistemang bahagi ako ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa kaway ng Diyos. Nakita ko ang dugo nga, mga inosenteng tao na umiyak mula sa lupa. Nakita ko ang mga tanikala sa mga kaluluwa nga, milyon-milyong Iranians na nakakulong sa ilalim nga, relihiyosong pang-aapi. Nakita ko ang mga demonyo na nakaupo sa mga balikat nga mga leader nga rehimen na bumubulong ng kasinungalingan sa kanilang mga tainga. Nakita ko ang buong Islamic Republic kung ano talaga ito. Hindi isang banal na pamahalaan, kundi isang kaharian ng kadiliman na nagpapanggap na banal. Nagbago ang pangitain. Ipinakita sa akin ni Jesus kung ano ang darating. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang pag-atake.
Nakita ko ang kalangitan sa tran sa gabi. Nakita ko ang mga misile na lumilipad sa ere. Nanggagaling sila sa dalawang makaibang direksyon. Sa paanuman, alam ko sa pangitain na sila ay mga misail ng Amerika at mga misail ng Israel na lumilipat ng makasama patungo sa iisang target. Nakita ko silang tumama sa isang malaking compound sa sentro ng Thran. Nakilala ko agad ang compound. Isa ito sa mga opisyal na tirahan ng Kamina. Tumama ang mamisail at nagliwanag ang kalangitan sa gabi sa napakalaking pagsabog. Sumiklab ang apoy sa lahat ng dako. Bumaksak ang mga gusali. Nakita ko ang mga taong tumatakbo at sumisigaw. Pagkatapos ay lumapit ang pangitain at nakita ko mismo si Kamina. Sinusubukan niyang tumakas subalit hindi niya magawa. Nahuli siya ang apoy. Nakita ko ang kanyang mukha na baluktot sa takot habang napagtanto niyang mamamatay na siya. At nakita ko ang ibang tao na namamatay kasama niyang mga miyembro ng pamilya. Maguardiya, makawani lahat sila ay nasusunog sa apoy. Napakatotungang pangitain kaya halos maramdaman ko ang init ng apoy. Halos maamoy ko ang usok. Ito ay kahila-hilakbot at nakakatakot. Muling nagsalita si Jesus sa akin. Sinabi niya, ito ang darating sa Iran. Ang pinakamataas na pinuno ay babagsak. Apoy mula sa langit ang babagsak at lalamunin siya sa kanyang sariling bahay. Ang kanyang pamilya ay mamamatay kasama niya. Ito ang pahuhukom. Diyos sa isang taong nagbubongang, dugong inosente sa loob ng mga dekada. Ito ang mangyayari kapag mayroong umupo sa isang trono na sa akin lamang. Nanginginig ako habang pinapanood ang pangitain. Gusto kong itanong kung kailan ito mangyayari, subalit bago pa ako makapagsalita, sinabi ni Jesus, hindi mo kailangang malaman ang eksaktong oras. Kailangan mo lamang malaman na ito ay darating sa lalong madaling panahon sa iyong buhay. Habang humihinga ka pa, mangyayari ito. At kapag nangyari ito, malalaman ng buong mundo na ako ang Panginoon at wala ng iba. Naglaho ang pangitain subalit ang mga larawan ay nakatatak sa aking isipan. Hindi ko kailanman malilimutan ang nakita ko. Hindi ko kailanman malilimutan ang apoy o ang mga pagsabog o ang takot sa mukha ni Kamina. Ipinakita pa sa akin ni Jesus. Ipinakita niya sa akin kung ano ang mangyayari sa akin kung mananatili ako sa Iran. Nakita ko ang aking sarili na inaaresto. Nakita ko ang Revolutionary Guards na sinisira ang aking pinto sa gitna ng gabi. Nakita ko silang kinalatkad ako palabas ng aking bahay habang sumisiga ang aking asawa at mga anak. Nakita ko ang aking sarili na itinapon sa bilangguan ng Evan. Nakita ko ang mga silid no pagtatanong at torturat pambubugbog. Nakita ko ang sarili kong katawan na wasak at duguan sa sahig ng bilangguan. Nakita ko ang lubid na isinabit sa aking lig. Nakita ko ang aking sarili na nakabitin mula sa isang krane sa isang pampublikong plaza na pinapanot ng maraming tao. Sinabi ni Jesus, ito ang mangyayari sa iyo kung mananatili ka rito, papatayin ka nila. Hindi dahil may kasalanan ka, kundi dahil bibigkasin mo ang aking pangalan. At iyon ang isang bagay na hindi matitis na rehimen. Kung mananatili ka sa Thran, mamamatay ka bago matapos ang taon. Kinapitan ng takot ang aking puso. Hindi ko gustong mamatay. Hindi ako handang maging isang martir. Nagsisimula pa lang akong maunawaan kung sino talaga si Jesus. Hindi ko gusto matapos ang buhay ko bago ko pa siya makilala ng lubusan. Subalit pagkatapos ay ipinakita sa akin ni Jesus ang isang naibang landas. Ipinakita niya sa akin ang pag-alis sa Iran. Nakita ko ang aking sarili na tumatawid sa hangganan patungong Turkey. Nakita ko ang aking sarili sa isang maliit na silid sa isang lungsod na hindi ko nakilala. Nakita ko ang aking sarili na ligtas at nakatago at buhay. Sinabi ni Jesus, kailangan mong umalis sa lugar na ito, Hussein. Kailangan mong tumakbo. Iwanan mo ang iyong posisyon. Iwanan mo ang iyong moske. Iwanan mo ang lahat sa likuran at pumunta ka sa lugar na ipinapadala kita. Kung mananatili ka,
mamamatay ka. Subalit kung aalis ka, mabubuhay ka at magiging saksi ko. Sasabihin mo sa mundo ang ipinakita ko sa iyo. Binalaan mo ang mga tao na darating ang pahuhukom. Tatawagin mo ang mga Muslim na lumiko mula sa kadiliman at lumapit sa aking liwanag. Ito ang iyong layunin. Ito ang dahilan kung bakit ako dumating sa iyo ngayong gabi. Hindi lamang upang iligtas ang iyong kaluluwa, kundi upang bigyan ka ng misyon. Labis akong nabigla. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. 1 oras lang ang nakalipas. Ako ay isang wasak na imam na desperadong nananalangin sa aking silid-aralan. Ngayon, sinasabihan akong iwanan ang lahat at tumakas sa bansa. Ngayon, sinasabihan akong pinili ako upang maging saksi ni Hesukristo. Ako, isang lalaking gumugol ng buong buhay niya sa paglaban sa Kristyanismo. Ako, isang lalaking nakturo sa libu-libong Muslim na si Jesus, ay propeta lamang at wala ng iba. Tiningnan ako ni Jesus na mga matang puno ng pag-ibig. Sinabi niya, alam kong natatakot ka. Alam kong tila impossible ito. Subalit sasamahan kita sa bawat hakbang ng daan. Kapag tumawid ka sa hangganan, naroon ako. Kapag nagtago ka sa kadiliman, ako ang iyong liwanag. Kapag binanggit mo ang aking pangalan, bibigyan kita ng salita. O hindi ka nag-isa, Hussein. Hindi kita tinawag dahil ikaw ay malakas. Tinawag kita dahil ako ay malakas, at ang aking lakas ay sapat na para sa ating dalawa. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na tatandaan ko sa buong buhay ko. Sinabi niya, nagsusuot kang maskara sa buong buhay mo. Nagpapanggap ka na isang taong hindi ikaw. Ikaw ay isang imam sa labas habang namamatay sa loob. Subalit palalayain kita. Ipapakita ko sa iyo kung sino ka talaga. Ikaw ay anak ko, minamahal ka, pinatawad ka, pinili ka. At walang impyerno o lupa ang makakapagabago niyan. Nagsimulang maglaho ang pangitain. Nagsimulang lumabo ang liwanag sa silid. Nakatayo pa rin si Jesus doon. Subalit unti-unti siyang naging hindi nakikita. Bago siya tuluyang maglaho, sinabi niya ang huling bagay. Sinabi niya, umalis ka bago matapos ang Ramadan. Huwag kang mag-antala. Huwag mong sabihin sa sinuman ang iyong plano. Umalis ka lamang. At kapag ligtas ka na, zaka ka magzazalita. Pagkatapos, sasabihin mo sa kanila ang lahat ng ipinakita ko sa iyo. Pagkatapos, binalaan mo sila. Ang apoy ay darating. Hussein, ang apoy ay darating sa lalong madaling panahon. At pagkatapos, nawala na siya, naglaho ang liwanag. Mukhang normal na muli ang aking silid-aralan. Ako ay nag-isa, nakaluhod sa sahig. Subalit nagbago ang lahat. Hindi na ako ang kaparehong lalaki na lumuhod upang manalangin 1 oras bago. Ang lalaking iyon ay patay na. Sa kanyang lugar ay may bagong tao. Isang taong nakatagpo kay Jesus ng mukhaan at hindi, na muling magiging pareho. Matagal akong nanatili sa sahig ng aking silid-aralan matapos maglaho si Jesus. Hindi ako makakilos. Ang buo kong katawan ay nanghihina. Parang katatapos ko lang tumakbo ng milya-milya ng walang tigil. Ang aking isip ay nagmamadali sa lahat ng katatapos ko lang makita at marinig. Bahagi ng akin ay nagtataka kung inakala ko lang ang lahat. Bahagi ng akin ay nagtataka kung nawawala na ako sa katinuan. Subalit sa kaibuturan, alam kong totoo ito, mas totoo kaysa sa anumang naranasan ko sa buong buhay ko. Ang presensya na naramdaman ko sa silid na iyon ay hindi kayang likhain ng aking imahinasyon. Ang pag-ibig na naranasan ko ay hindi ko kayang gawa-gawa. At ang mga pangitain na nakita ko ay napakadetalyado at napaka-espesipiko para maging mga panaginip lamang. Talagang naroon si Jesus. Talagang kinausap niya ako. At ngayon, kailangan kong magpasya kung ano ang gagawin ko tungkol dito. Sa wakas ay tumayo ako at tiningnan ang orasan sa dingding. Malapit na ang 3:00 ng umaga. 5 oras na ako sa silid-aralan na iyon. Pakiramdam ko ay ilang minuto lang ang lumipas. May kakaibang ginawa ang oras sa panahon ng pakikipagtagpo kay Jesus. Tahimik akong naglakad sa aking bahay, sinisilip ang aking pamilya. Natutulog ang aking asawa,
Natutulog ang aking mga anak. Walang sinuman ang nakakaalam sa katatapos lang na nangyari sa akin. Walang sinuman ang nakakalam na ang kanilang asawa at ama ay katatapos lang makatagpo kay Hesu Kristo at na ang lahat ay magbabago. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Humiga ako sa kamasatabi ng aking asawa, nakatingin sa kisame. Patuloy na naglalaro sa aking isipan ang pangitain ng mga misail na tumatama sa compound kamina. Patuloy kong nakikita ang apoy at ang menegapagsabog. Patuloy kong nakikita ang kanyang mukha sa mga huling sandali. At patuloy kong naririnig ang mga salita ni Jesus na umugong sa aking ulo. Apoy ang babagsak mula sa langit. Ang pinakamataas na pinuno ay babagsak. Ito ang pahuhukom ng Diyos. Sa buong buhay ko, itinuro sa akin na si Kamina ay itinalaga ni Allah. Ipinangaral ko na ang pagtutol sa pinakamataas na pinuno ay pagtutol sa Diyos mismo. Sinabi ko sa aking kongregasyon na ang Islamic Republic ay ang perpektong pamahalaang Islamiko. Subalit ngayon, alam kong ang lahat ay kasinungalingan. Ang rehimen ay hindi mula sa Diyos. Ito ay mula sa kawayang Diyos at darating ang paghuhukom. Hindi ko alam kung kailan eksakto. Hindi sinabi sa akin ni Jesus ang petsa o oras, subalit sinabi niya na ito ay darating sa lalong madaling panahon sa aking buhay habang humihinga pa ako. Maring buwan ito o maring taon. Subalit sa anumang paraan, darating ito at walang sinuman ang makakapigil dito. Kinabukasan, bumangon ako at ginawa ang aking normal na gawain na parang walang nangyari. Naglinis ako para sa panalangin. Pinangunahan ko ang aking pamilya sa magapanalangin sa umaga. Kumain ako ng almusal kasama ang aking asawa. Hinalikan ko ang aking mga anak bago sila pumasok sa paaralan. Subalit sa loop, hindi na ako ang parehong tao. Ang lahat ay mukhang pareho sa labas, subalit ang lahat ay iba sa loop. Patuloy kong iniisip ang sinabi sa akin ni Jesus. Kailangan kong umalis sa Iran. Kailangan kong tumakbo bago matapos ang Ramadan. Nagsimula ang Ramadan sa kalagitnaan ng Marso noong taong iyon, ngayon ay kalagitnaan ng Abril. Ibig sabihin, mayroon akong wala pang 2 linggo upang malaman kung paano makatakas sa bansa. 2 linggo upang planuhin ang lahat. 2 linggo upang iwanan ang buhay na binuo ko sa loob ng 52 taon. Ang ideya ay nagpatindi sa aking takot. Paano ako aalis? Saan ako pupunta? Paano ako tatawid sa hangganan? Ano ang sasabihin ko sa aking pamilya? Ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos kong umalis? Libu-libong tanong ang bumaha sa aking isipan, subalit wala akong sagot. Ang tanging mayroon ako ay ang utos na ibinigay sa akin ni Jesus, umalis ka. Huwag kang mag-antala. Sa sumunod na ilang araw, sinubukan kong ipagpatuloy ang aking normal na buhay habang lihim na pinaplano ang aking pagtakas. Nangaral ako sa moske noong Biyernes, gayang dati. Subalit sa pagkakataong ito, nang tumayo ako sa pulpito, nakatingin sa libu-libong mukha na nakatingin sa akin, pakiramdam ko ay mapagkunwari ako. Pinakakatiwalaan ako nga taong ito, naniniwala silang itinuturo ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa Diyos. Wala silang ideya na ang kanilang imam ay nakatagpo kay Jesus at plano ng tumakas. Ginawa ko ang magalaw ng sermon, subalit wala ang aking puso dito. Nag-usap ako tungkol sa pag-ayuno at panalangin at pagsunod kay Allah. Subalit sa buong panahon, iniisip ko ang ipinakita sa akin ni Jesus. Matapos ang panalangin, nilapitan ako nga tao, gayang dati. Kinamayan nila ako. Nagpasalamat sila sa akin para sa sermon. Hiniling nila sa akin na ipanalangin ang kanilang mga may sakit na kamag-anak at ang kanilang mga problema sa pinansyal at ang kanilang mga magulong kasal. Ngumiti ako at tumango at pinakpala sila. Subalit sa loob, pakiramdam ko ay namamatay ako. Niloloko ko ang makataong ito. Nagpapanggap pa rin ako na isang bagay na hindi ako. At kinasusuklaman ko ang aking sarili dahil dito. Nang gabing iyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip na gagawin ko. Nahanap akong Biblia. Alam kong illegal ang makaroon Biblia sa Farsi sa Iran. Dito,
Ipinagbabawal itong rehimen dahil ayaw nilang basahin ng mga Muslim ang aktwal na mga salita ni Jesus. Gusto nilang kontrolin kung ano ang nalalaman ng mga tao tungkol sa Kristyanismo. Subalit kailangan kong mahanap ng isa. Kailangan kong basahin ito para sa aking sarili. Nakatagpo ako kay Jesus ng mukhaan subalit halos wala akong alam tungkol sa kanya. Binabanggit ng Quran si Isa subalit hindi ito nagbibigay ng maraming detalye. Kailangan kong malaman pa. Kailangan kong maunawaan kung sino ang taong ito na lumitaw sa aking silid-aralan. Naalala ko ang mabulungan tungkol sa malihim na Kristiyanong network sa Tran, malugar kung saan nagpupulong ang mga nakbaliklup ng palihim, mga taong nagpupuslit ng Biblia sa bansa. Palagi kong binabalewala ang mga sismis na ito bilang propaganda ng kanluran. Subalit ngayon, kailangan kong hanapin ang mga taong ito. Nagsimula akong magtanong ng napakaingat sa mga taong inakala kong mapagkakatiwalaan ko. Hindi ko sinabi sa sinuman kung bakit ako nagtatanong. Sinabi ko lang na interesado ako sa pinaniniwalaan ng mga Kristiyano upang mas mahusay kong masagot ang kanilang mga argumento. Matapos ang ilang araw ngang maingat na paghahanap, sa wakas ay nakakonekta ako sa isang lalaking nagsabing matutulungan niya ako. Ang pangalan niya ay Amir. Nakita kami sa isang tahimik na sulok ng isang tea house sa distritong Tajrish sa Hilagang Thairan. Siya ay mga 40 taong gulang na may pagod na mukha at kinakabahan na mga mata. Patuloy siyang lumingon-lingon upang siguraduhin na walang nanonood sa amin. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong Biblia sa Farsi. Tinanong niya ako kung bakit. Hindi ko masabi sa kanya ang buong katotohanan. Kaya binigyan ko siya ng parehong dahilan na ibinibigay ko sa lahat. Sinabi ko na gusto kong pag-aralan ito upang mas maunawaan ang kaawe. Hindi siya naniwala sa akin. Nakita ko ito sa kanyang mga mata. Matagal siyang nakatingin sa akin nang walang sinasabi. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nakpagulantang sa akin. Sinabi niya, kilala kita. Ikaw si Imam Kashani mula sa Javadia Mosque. Narinig na kitang nangaral dati. Ikaw ay isang sikat na imam. Bakit gugustuhin ng isang katulad mong Biblia? Pakiramdam ko ay bumaksak ang aking tiyan. Nahuli ako. Naisip kong bumangon at umalis agad. Subalit may nagpigil sa akin. Siguro ito ay ang banal na espiritu. Siguro ito ay desperasyon lamang. Tiningnan ko si Amir at nagpasya akong pagkatiwalaan siya. Sinabi ko, dahil nagpakita si Jesus sa akin at kailangan kong malaman patungkol sa kanya, namutla ang mga mata ni Amir. Umusot siya sa mesa at bumulong. Sabihin mo, ulit iyan. Inulit ko. Sinabi ko sa kanya na si Jesus ay dumating sa akin sa isang pangitain. Hindi ko ibinigay sa kanya ang lahat ng detalye. Subalit sapat ang sinabi ko. Sinabi ko na nakatagpo ako kay Jesus at na ang buong pagunawa ko sa Diyos ay nagiba. Sinabi ko na kailangan kong basahin ang Biblia dahil kailangan kong malaman ang katotohanan. Umupo si Amir sa kanyang upuan at umiling-iling sa pagkamangha. Sinabi niya, alam mo ba kung gaano karaming Iranian ang nagkakaroon ng mga panaginip at pangitay ni Jesus ngayon? Libo-libo. Marahil 10,000 sa buong bansa, nakakatagpo ang mga Muslim kay Jesus sa supernatural na paraan. Hindi alam nga rehimen kung ano ang gagawin dito. Maari nilang arestuhin ang mga tao, maari nilang ipagbawal ang mga Biblia, maari nilang pahirapan at patayin ang mga nagbaliklub. Subalit hindi nila mapipigilan si Jesus na magpakita sa mga tao sa kanilang mga panaginip. Hindi nila mapipigilan ang ginagawa ng Diyos sa Iran ngayon. Ang kanyang nga salita ay nagdulot ng kilabot sa aking gulugot. Hindi ako nag-iisa. May iba pa akong katulad. Ibang Muslim na nakatakpo kay Jesus. Ibang Iranian na nadidiskubre na mali ang lahat ng itinuro sa kanila. Sinabi sa akin ni Amir na makita kami muli sa loop ng 3 araw. Sinabi niya na dadalhan niya akong Biblia subalit kailangan kong maging maingat dito. Kung mahuli ako na may dala nito, agad akong arestuhin, lalo na ang isang tao sa aking posisyon. Anumang imam na mahuli na may Biblia ay ituturing na isang traidor ng pinakamasamang uri.
3 araw pagkatapos, muli kaming nakita sa ibang lokasyon. Sa pagkakataong ito ay isang parke malapit sa Mela Tower. Inabot sa akin ni Amir ang isang plastic bag. Sa loob ay isang libro na nakabalot sa brown na papel. Sinabi niya, ito ang pinakamapanganib na libro sa Iran, bantayan mo ito ang iyong buhay. Basahin mo ito ng palihim at naway buksan ni Jesus ang iyong mamata sa katotohanan. Kinuha ko ang bag at nagpasalamat sa kanya. Tinanong ko siya kung paano siya naging Kristiyano. Sinabi niya na iyon ay kuwento para sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nanatili sa akin simula noon. Sinabi niya, kung personal na nagpakita sa iyo si Jesus, kung gayon ay mayroon siyang espesyal na plano para sa iyong buhay. Hindi siya basta-basta nagpapakita ng walang dahilan. Anuman ang sinabi niya sa iyo na gawin, dapat mong sundin. Kahit pa magdulot itong pakawala mong lahat, dahil walang anumang bagay sa mundong ito ang mas mahalaga kaysa sa pagkakilala sa Kanya. Umuwi ako at itinago ang Biblia sa aking silid-aralan. Naghintay ako hanggang gabi na kapag natutulog na ang lahat. Pagkatapos ay niloko ang pinto at inalis ang balot ng brown na papel. Hawak ko ang Biblia sa aking makamay at naramdaman ko ang bigat nito. Ang librong ito ay ilegal sa aking bansa sa lupngam dekada. Pinahirapan at pinatay ang mga tao dahil sa pagmamay-ari nito. At ngayon, hawak ko ang isa sa aking sariling makamay. Binuksan ko ito sa unang pahina. Nakasulat dito ang bagong tipan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesu Kristo sa Farsi. Bumaling ako sa Ebanghelyo ni Mateo at nagsimulang magbasa. Ang mismong unang pahina ay tungkol sa talaangkanan ni Jesus. Nakalista dito ang lahat ng kanyang ganinuno, pabalik kay Abraham. Hindi pa ako nakakita ng anumang tulad nito sa Quran. Binabanggit ng Quran si Jesus subalit hindi ito nagbibigay ng ganitong uring detalye tungkol sa kanyang lahing tao. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Binasa ko ang tungkol sa kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Binasa ko ang tungkol sa pagdating ng pantas upang sambahin siya. Binasa ko ang tungkol sa pagtatangka ni Herodes na patayin siya. Binasa ko ang tungkol sa pagtakas ng kanyang pamilya sa Ehipto. Bawat salita ay parang buhay. Pakiramdam ko ay direkta akong kinakausap ng libro. Nakbasa ako sa buong gabi ng walang tigil. Nakbasa ako tungkol sa binyag ni Jesus at sa kanyang pagsubok sa ilang. Nagbasa ako tungkol sa kanyang pagtawag sa kanyang maalagad. Nagbasa ako tungkol sa kanyang unang mahimala. At pagkatapos ay dumating ako sa sermon sa bundok. Binasa ko ang mga salita ni Jesus. Mapapalad ang mga mahihirap sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nagluluksa, sapagkat sila ay aliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat sila ang magmamana ng lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusyugin. Nagsimulang umagos ang luha sa aking mukha habang binabasa ko ang masalitang ito. Wala itong katulad sa itinuturo ko sa buong buhay ko. Ang Islam ay nagtuturo ng lakas at kapangyarihan at pagdomina. Subalit si Jesus ay nagtuturo tungkol sa kapakumbabaan at kaamuan at espiritual na kahirapan. Ang Islam ay nagtuturo na ang matuwid ang susupilin ang lupa sa pamamagitan ng lakas. Subalit si Jesus ay nagtuturo na ang mapagpakumbaba, ang makmamana ng lupa sa pamamagitan na pakibak. Ang lahat ay baliktad sa natutunan ko, o marahil ang lahat na natutunan ko ay baliktad, at ito ang talagang tama. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Nabasa ko ang sinabi ni Jesus. Narinig ninyo na sinabi, mahalin ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Subalit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ang umusig sa inyo. Huminto ako sa pagbabasa at tinitigan ang salitang iyon, mahalin ang iyong kaaway. Ipanalangin ang mga umusig sa iyo. Hindi pa ako nakarinig ng anumang tulad nito sa aking buhay. Ang Quran ay nag-usap tungkol sa pakikipaglaban sa mga kaaway at pagtalo sa kanila.
Subalit si Jesus ay nagtuturo ng isang bagay na ganap na naiba. Nagtuturo siya nguring ang pag-ibig na napakakalaki kaya tila impossible. Paano mamahalin ng sinuman ang kanilang nga kaaway? Paano ipapanalangin ng sinuman ang nga taong sumusubok na saktan sila? Subalit pagkatapos ay naalala ko ang pangitain. Naalala ko si Jesus na nakatingin sa akin nga matang puno ng pag-ibig at napagtanto ko na ito ang eksaktong ginawa niya. Ako ang kanyang kaaway. Gumugol akong buong buhay ko sa pagtuturo laban sa kanya. Sinabi ko sa mga tao na hindi siya ang anak ni Diyos. Tinanggihan ko ang lahat ng kanyang kinakatawan. Subalit dumating pa rin siya sa akin. Minahal pa rin niya ako. Iniligtas pa rin niya ako. Iyan ang uri ng pag-ibig na kanyang pinag-uusapan. Isang pag-ibig na humahabol sa mga kaaway at ginagawa silang mga anak. Pagdating ng araw, nabasa ko na ang buong ebanghelyo ni Mateo. Nangangati ang aking nga mata sa kakulangan ng tulok subalit hindi ako makahinto. Nagpatuloy ako sa ebanghelyo ni Marcos. Nabasa ko ang higit pang mga himala. Nabasa ko ang tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo at pagbuhay sa mga patay. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang pagpapakain ng 5,000 tao sa 5 tinapay lamang at 2 isda. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang paglakat sa tubig at pagpapatahimik ng mga bagyo sa isang salita. Hindi lamang ito isang propeta. Ito ang Diyos sa anyo ng tao. Ito ang manlilikha ng universo na pumasok sa kanyang sariling nilikha upang iligtas ang mataong mahal niya. Nabasa ko ang tungkol sa mga paghaharap ni Jesus sa mga relihiyosong pinuno ng kanyang panahon, ang mga pariseo at ang mga guro ng batas. Tinawag niya silang mapagkunwari at magalibingan na pinuti. Sinabi niya na binibigatan nila ang makatao ng mga relihiyosong pasanin subalit hindi sila magbubuhat ng isang daliri upang tulungan sila. Sinabi niya na pinararangalan nila ang Diyos sa kanilang malabi subalit malayo ang kanilang mapuso sa Kanya. Habang binabasa ko ang salitang ito, nakita ko ang aking sarili. Ako ay tulad ng mapariseo. Ako ay isang relihiyosong pinuno na mas nagmamalasakit sa posisyon at kapangyarihan kaysa sa katotohanan. Binigatan ko ang matao nga tuntunin at regulasyon, habang ang aking sariling puso ay walang laman at patay. Pagkatapos ay nabasa ko ang tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang pag-aresto sa halamanan ng Getsemani. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang paglilitis sa harap ng mga relihiyosong pinuno at sa harap ni Pilato. Nabasa ko ang tungkol sa pangungutya at pambubagbog at ang korona ng mga tinik. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang pagpapako sa krus. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang pagbitay doon sa lubnang na oras sa matinding sakit. At nabasa ko ang kanyang mga salita mula sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maging habang pinapatay siya, nananalangin siya para sa kanyang magakaway. Maging habang nahihirap siya ng pinakamasakit na kamatayan na naisip, humihiling siya sa Diyos na patawarin ang mga taong pumapatay sa kanya. Kailangan kong huminto sa pagbabasa dahil labis akong umiiyak. Hindi ko na makita ang mga salita. Ito ang pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Hindi ang kondisyonal na pag-ibig na itinuturo ng Islam, kung saan mahal ka ni Allah, kung susundin mo lamang siya ng perpekto, kundi walang kondisyong pag-ibig na humahabol sa iyo at nagpapatawad sa iyo at namamatay para sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat. Sa sumunod na ilang araw, ginugol ko ang bawat bakanteng sandali sa pagbabasa ng Biblia. Nabasa ko ang Ebanghelyo ni Lucas at ang Ebanghelyo ni Juan. Nabasa ko ang aklat ng gagawa tungkol sa unang simbahan. Nabasa ko ang maliham ni Pablo. Bawat pahina ay nagbubukas ng aking mga mata sa mga katotohanang hindi ko kailanman nalaman. Bawat kabanata ay bumabaksak sa mga kasinungalingan na pinaniwalaan ko at pinapalitan itong isang bagay na tunay at matatag at totoo. At pagkatapos, isang gabi, mga isang linggo matapos kong makuha ang Biblia, muling nagpakita sa akin si Jesus. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita ko siya.
Nakahiga ako sa kama, sinusubukan matulog, nang biglang napuno ngang parehong puting liwanag ang aking silid. Umupo ako at naroon siya, nakatayo sa pana ng aking kama. Mukha siyang eksaktong tulad ng dati, parehong puting kasuotan, parehong mabait na mata, parehong nakapangingilabot na presensya ng pag-ibig at kabanalan. Nagsimulang humampas ang aking puso. Sinabi niya, Hussein, nalulugod ako na hinahanap mo ako. Nalulugod ako na binabasa mo ang aking mga salita, subalit ngayon, oras na upang pumili. Hindi ka maaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka maaring patuloy na mangaral ng Islam habang sumusunod sa akin. Kailangan mong pumili. Susuko mo ba ang iyong buhay ng lubusan sa akin o mananatili ka sa iyong dating buhay? Alam ko ang kanyang hinihingi. Hinihingi niya na pakawalan ko ang lahat. Ang aking posisyon bilang imam, ang aking reputasyon, ang aking kita, ang aking katayuan sa lipunan, ang aking ginhawa, ang aking seguridad, lahat. Hinihingi niya na maging isang tagasunod ni Jesus ng hayagan, kahit na magdulot ito ng pagkawala kong lahat. Naisip ko ang aking pamilya. Naisip ko ang aking asawa at mga anak. Paano ko sila iwan? Paano ko sisirain ang kanilang buhay sa pag-alis? Subalit muling nagsalita si Jesus. Sinabi niya, alam kong nag-alala ka sa iyong pamilya, subalit ako ang bahala sa kanila. Mas ligtas sila sa aking mga kamay kaysa sa iyo. Kailangan mong maktiwala sa akin, Hussein. Kailangan mong sundin ang ipinag-utos ko sa iyo. Naubos na ang oras. Matatapos ang Ramadan sa lubeng 5 araw. Kailangan mong umalis bago iyon. Kung maghihintay ka pa, mawawala sa iyo ang pagkakataon at maipit ka rito kapag dumating ang pag-usig. Nakaramdam akong takot na umaakyat sa aking dibdib. 5 araw. Mayroon akong 5 araw upang iwanan ang lahat sa likuran at tumakas sa ibang bansa. Tila impossible, subalit pagkatapos ay ipinakita sa akin ni Jesus ang isa pang pangitain. Ipinakita niya sa akin na nakatayo sa harap ng isang kamera. Mas matanda na ako kaysa ngayon, mas marami ng puting buhok. Mukha akong pagod subalit payapa. At nagsasalita ako, sinasabi ko ang aking kuwento. Sinasabi ko sa mundo kung paano nagpakita sa akin si Jesus at binalaan ako tungkol sa kung ano ang darating sa Iran. Tinatawagan ko ang mamuslim na lumiko mula sa Islam at sumunod kay Jesus. At nakita ko ang libu-libong komento sa ilalim ng video. Mga tao mula sa buong Iran at sa buong mundo na nagsasabing binago ng aking patutuang kanilang buhay, na nagsasabing ibinigay nila ang kanilang puso kay Jesus dahil sa ibinahagi ko. At sinabi ni Jesus, ito ang dahilan kung bakit kita iniligtas. Ito ang iyong layunin. Ikaw ang magiging saksi ko. Babalaan mo ang mga tao. Tatawagin mo sila mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Subalit una, kailangan mong handang mawalan ng lahat. Una, kailangan mong handang tumakbo. Susundin mo ba ako? Tiningnan ko siya at alam kong wala akong pagpipilian. Paano ako makakatanggi sa nagmahal sa akin ng sapat upang mamatay para sa akin? Paano ko tatanggihan ang nagpakita sa akin ng personal at tinawag ako sa pangalan? Sinabi ko, O Panginoon, susundin ko, aalis ako. Gagawin ko ang anumang ipinapagawa mo sa akin. Ngumiti si Jesus. Sinabi niya, kung gayon, umalis ka at sasamahan kita sa bawat hakbang ng daan. At pagkatapos ay nawala na siya. Mayroon akong 5 araw upang planuhin ang aking pagtakas mula sa Iran. 5 araw upang malaman kung paano iwanan ang lahat ng alam ko. 5 araw upang ayusin ang mga dokumento sa paglalakbay at pera at 100 patungo sa hangganan. 5 araw upang magpasya kung ano ang sasabihin sa aking pamilya at kung ano ang iwan. Nagising ako kinabukasan matapos magpakita si Jesus sa akin sa pangalawang pagkakataon at nakaramdam ako nga kakaibang pinagalong takot at kapayapaan. Takot dahil ang gagawin ko ay napakapanganib at maaring maging sanhi ang aking kamatayan. Kapayapaan dahil alam kong kasama ko si Jesus at nasa wakas ay ginagawa ko na ang aking nilikha upang gawin. Bumangon ako sa kama at nagsimulang gumawa ng mga plano
Ang unang bagay na kailangan ko ay pera. Hindi ko magagamit ang aking regular na bank account kapag umalis ako dahil susubaybayan ng gobyerno ang bawat transaksyon. Kailangan kong pera na hindi masusubaybayan. Sa sumunod na 2 araw, nag-withdraw ako ng maliliit na halaga mula sa iba't ibang ATM sa paligid ng Tehran. Hindi sapat upang maginala subalit sapat upang mabuhay ng ilang buwan sa ibang bansa. Karamihan dito ay ginawa kong dolyar ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga black market money changer sa bazar. Sa ikatlong araw, mayroon akong mga 8,000 na nakatago sa aking silid-aralan. Hindi ito isang kayamanan subalit sapat na upang makapagsimula ako. Ang pangalawang bagay na kailangan ko ay isang paraan upang tumawid sa hangganan. Ang Iran ay may mga hangganan sa 7 bansa. Ang Turkey ang pinakamalapit at pinakaligtas na opsyon para sa isang tulad ko. Mayroong itinatag na ruta na ginagamit ng mga refugee at smuggler upang tumawid mula sa Iran patungong Turkey sa pamamagitan ng mga bundok. Muli akong nakipag-ugnayan kay Amir at tinanong kung may kilala siyang makakatulong sa akin na makatawid. Nagulat siya na plano kong umalis kaagad subalit naunawaan niya. Ikinonekta niya ako sa isang lalaking nagnangalang Kazem na nagtatrabaho bilang isang smuggler, tumutulong sa mga tao na makatakas sa Iran. Nakita kami ni Kazem sa isang maliit na restaurant sa distritong Sharaki Garb sa kanlurang Thran. Siya ay isang lalaking mukhang matigas, nasa edad 50, na may mga peklat sa mukha at kamay na mukhang nakaranas ng hirap sa trabaho. Sinabi niya sa akin ang kanyang singil. 5,000 upang makatawid ang isang tao sa hangganan patungong Turkey. Mahal ito subalit wala akong pagpipilian. Pumayag ako sa kanyang presyo. Sinabi niya sa akin na maging handa sa pag-alis sa loob ng 3 araw. Sinabi niya na dapat akong magempake lamang ng kayang dalhin sa isang maliit na backpack. Walang maleta, walang dagdag na damit, kailangan lang ang mahahalaga. Sinabi niya na ang paglalakbay sa mga bundok ay magiging mahirap at mapanganib. Maglalakad kami sa gabi upang maiwasan ang mga patrol sa hangganan. Kung mahuli kami ay babarilin. Tumango ako at sinabing naintindihan ko ang mga panganib. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagpaplano o ang pera o ang panganib. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkaalam na kailangan kong iwanan ang aking pamilya nang hindi sinasabi sa kanila kung saan ako pupunta. Hindi ko masabi sa aking asawa ang katotohanan. Kung sasabihin ko sa kanya na ako ay naging Kristiyano at tumatakas sa bansa, susubukan niya akong pigilan o masasama siya kapag hinanap akong rehimen. Hindi ko siya mailalagay sa ganoong sitwasyon. Hindi ko mailalagay ang aking mga anak sa ganoong sitwasyon. Kaya nagpasya akong magsinungaling. Iyon lamang ang paraan upang protektahan sila. Sa 4 na araw bago ang aking planong pagtakas, umupo ako kasama ang aking asawa sa aming sala. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong maglakbay sa Mashhad ng ilang araw upang bisitahin ang ilang relihiyosong iskolar doon. Sinabi ko na nagtatrabaho ako sa isang bagong seryengam nga sermon at kailangan kong magsaliksik. Naniwala siya sa akin dahil nakagawa na ako ng katulad ng mga biyahe dati. Tinanong niya kung kailan ako babalik. Sinabi ko, marahil sa loob ng 1 linggo. Ang kasinungalingan na iyon ay tumusok sa aking puso na parang kutsilyo dahil alam kong hindi na ako babalik. Hindi ko na siya muling makikita. Hindi ko na muling makikita ang aking mga anak, subalit hindi ko iyon masabi sa kanya. Kaya ngumiti ako at hinalikan ang kanyang noo at nagkunwari na ang lahat ay normal. Nang gabing iyon, gumugol akong oras sa bawat isa sa aking maanak. Ang aking panganay na anak na lalaki ay 23 at nag-aral ngang engineering sa universidad. Ang aking anak na babae ay 19 at katatapos lang magpakasal sa isang binata mula sa isang mabuting pamilya. Ang aking bunsong anak na lalaki ay 16 at nag-aaral pa. Nakipag-usap ako sa bawat isa sa kanila ng hiwalay. Tinanong ko sila tungkol sa kanilang buhay at kanilang mga pangarap at kanilang mga plano para sa hinaharap.
Binigyan ko silang payo at sinabi sa kanila na ipinagmamalaki ko sila. Niyakap ko sila ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Hindi nila alam, subalit nagpaalam na ako. Isinasaulo ko ang kanilang mga mukha dahil alam kong hindi ko na sila muling makikita. Tinanong akong aking anak na babae kung bakit ako mukhang malungkot. Sinabi ko sa kanya na pagod lang ako sa trabaho. Niyakap niya ako at sinabihang magpahinga. Nagpunta ako sa aking silid ng gabing iyon at umiyak ng tahimik sa aking unan. Malapit na akong iwanan ang aking pamilya. Malapit na akong durugin ang puso ng aking asawa at biguin ang aking mga anak. Malapit na akong maging isang taksil at isang traidor sa kanilang mga mata. Ang pagkakasala ay nakakawasak. Gusto kong mamatay. Naisip kong isuko ang aking sarili sa mga autoridad ng Iran. Marahil kung susuko ako, pababayaan nila ang aking pamilya, subalit pinigilan ako ni Davut. Sinabi niya na hindi iyon makakatulong sa sinuman. Sinabi niya na papatayin ako ng rehimen at patuloy na paparusahan ang aking pamilya pa rin. Sinabi niya na ang tanging magagawa ko ay magtiwala na alagaan sila ni Jesus. Sa mga sumusunod na linggo at buwan, dumating pa ang maraming balita mula sa Iran tungkol sa aking pamilya. Ang aking asawa at mga anak ay nasa ilalim nga patuloy na pagsubaybay. Sinusundan sila ng mga ahente nga intelligence saan man tinatap ang kanilang nga telepono. Ilang beses na hinanap ang kanilang tahanan. Ilang miyembro ng aking pinalawak na pamilya ang inaresto at tinanong. Ang aking bayaw ay ikinulong ng 2 linggo sa bilangguan ng Efan. Pinahirapan at binugbog siya. Nang sa wakas ay pinakawalan siya. Siya ay isang wasak na tao. Lahat ng ito ay nangyayari dahil sa akin. Dahil sinunod ko si Jesus at sinabi ang katotohanan. Nahirapan ako sa matinding pagkakasala at pag-alinlangan sa panahong ito. Kinuwestiyon ko kung tama ba ang aking pinili. Kinuwestiyon ko kung talagang nakmamalasakit ang Diyos sa aking pamilya tulad ng sinabi niya. Kinuwestiyon ko ang lahat. Subalit sa bawat pagkakataon na nahuhulog ako sa kawalan ng pag-asa, muling tinatagpo ako ni Jesus. Minsan sa maga panaginip, minsan sa maga pangitain, minsan sa matinding pakiramdam lamang ng kanyang presensya. Patuloy niyang ipinapaalala, sa akin na siya ang may kontrol. Patuloy niyang ipinapakita sa akin na ang aking pamilya ay nasa kanyang nga kamay. Patuloy niyang sinasabi sa akin na ang kanilang pagdurusa ay hindi walang saysay at nagagamitin niya ito para sa kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos, sa huling bahagi ng 2024, nagsimulang magbago ang sitwasyon sa Iran. Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay lumala ng husto, nagkaroon ng mga pag-atake at ganti. Ang retorika mula sa parehong pamahalaan ay lalong naging mapanlaban. Nakialam ang Estados Unidos at nagsimulang magbanta laban sa rehimen ng Iran. Iminungkahi ng nga ulat ng intelligence na malapit ng magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Nilinaw ng Israel na hindi nila papayagan iyon. Sa lahat ng ito, nanood ako mula sa Turkey nang may mabilis na tibok ng puso. Naalala ko ang pangitain na ipinakita sa akin ni Jesus. Naalala ko ang missile na sumisikat sa kalangitan. Naalala ko ang compound ng Ham na nagliliyab. Alam kong darating ito. Hindi ko alam kung kailan eksakto, subalit alam kong malapit na. Nagsimula akong manalangin ng mas matindi. Ipinanalangin ko ang Iran. Ipinanalangin ko ang aking pamilya. Ipinanalangin ko ang mga mamayan ng Iran na maapektuhan ng darating. At ipinanalangin ko na kapag nangyari ito, maalala nga tao ang aking babala at bumaling kay Jesus. Habang nagiging 2025 ang 2024, lumala ang sitwasyon. May mga bulungan tungkol sa ma-espesyal na puwersang Israel na nagpapatakbo sa lup ng Iran. May mga misteryosong pagsabog sa mga nuklear na pasilidad ng Iran. Sinisingang pamahalaan ng Iran ang Israel at Amerika. Nangako sila ngang paghihiganti, nagbanta sila. Ang buong rehiyon ay pakiramdam ay nasa bingit ng digmaan. Alam kong malapit na ang oras, nararamdaman ko ito. At pagkatapos,
Sa unang bahagi ng 2026, umabot sa sukdulan ang tensyon. Naglunsad ang Iran ng mga missile sa mga target ng Israel. Tumugon ang Israel sa napakalaking airstrikes. Sumama ang Estados Unidos sa Israel sa operasyong militar. Sa loob ang ilang linggo ay nagkaroon ng pambobomba at pag-atake pabalik-balik. Pinanut ng mundo, nagtataka kung ito ay magiging isang ganap na regional na digmaan. Nanood din ako, alam na sa lahat ng ito, matutupad na ang propesya. At pagkatapos, noong Pebrero 28, 2026, nangyari ito. Nagising ako ng umagang iyon at tiningnan ang balita sa aking telepono. Ang headline ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Napakalaking US-Israeli airstrikes ang tumama sa Thran. Supreme Leader Compound Target. Mga kaswalti iniulat. Umupo ako sa kama, hindi makahinga. Ito na iyon. Ito ang ipinakita sa akin ni Jesus halos 2 taon na ang nakalipas. Patuloy kong ni-refresh ang balita, naghihintay ng karagdagang detalye. Ang gobyerno ng Iran ay nagde-deny sa lahat sa simula. Sinabi nila na ito ay pekeng balita. O sinabi nila na ligtas si Khamenei. Subalit mas alam kong patay na siya. Nararamdaman ko, sa loob ng 3 araw, tinanggihan ng gobyernong Iran ang nangyari. Patuloy na ipinapakita ng kanilang media ang lumang footage ni Khamenei at inaangkin na siya ay buhay at maayos. Sinabi nila na ang maulat ng airstrikes ay propaganda ng kanluran. Sinabi nila na ito ay psikolohikal na digmaan na idinisenyo upang pahinain ang moral ng Iran. Subalit alam nga tao sa loob ng Iran na may mali. Hindi nagpakita si Khamenei sa publiko simula nang mangyari ang mga atake. Walang bagong mga larawan o video. Ang gobyerno ay labis na lihim. Kumalat ang mabulungan sa buong Thran na ang compound ng Supreme Leader ay ganap na nawasak. Binulungan ng mataw na may mabangkay na hinukay mula sa mga guho. At pagkatapos, noong Marsobir, sa mga unang oras, nega umaga, naglabas, nega opisyal, na pahayag ang telebisyon, nega Estado, nega Iran. Kinumpirma nila na si Ayatollah Ali Khamenei napatay sa mga airstrikes na Amerika at Israel noong Pebrero 28. Sinabi nila na namatay siya bilang isang martir na nagtatanggol sa Islamic Republic. Inanunsyo nila ang 40 araw ang pambansang pagluluksa. Nang makita ko ang anunsyong iyon, lumuhod ako sa aking maliit na silid sa Turkey at umiyak. Hindi luhang kagalakan, kundi luhang pagkamangha at takot. Lahat ng ipinakita sa akin ni Jesus ay natupad. Bawat detalye ng pangitain ay natupad. Ang pinagsamang operasyon ng US-Israel, ang pag-atake sa compound, ang pinakamataas na pinuno na pinatay, maging ang kanyang mamiyembro ng pamilya na namatay kasama niya, tulad ng ipinakita sa akin ni Jesus. Ang lahat ay eksakto tulad ng sinabi sa akin na mangyayari. Ang mga balita sa mga sumusunod na araw ay nagbigay ng karagdagang detalye. Si Khamenei ay nasa kanyang residential compound sa sentro ng Thran nang tumama ang mga misil. Nangyari ang pag-atake bandang 9:30 ng umaga. Maraming precision, guided missiles ang tumama sa compound ng sabay na sumira sa karamihan ng mga gusali. Agad na napatay si Khamenei kasama ang ilang miyembro ng pamilya na bumibisita sa kanya ng umagang iyon. Namatay ang kanyang anak na babae sa pag-atake. Namatay ang kanyang apong babae. Namatay ang kanyang manugang na lalaki. Namatay ang kanyang manugang na babae. Sinabi ng ulat na hindi bababa sa 15 katao ang namatay sa pag-atake. Ipinahayag ng gobyerno ng Iran ito bilang isang teroristang kilos at isang pagpatay. Nangako sila ng paghihiganti laban sa Amerika at Israel. Nananawagan sila sa buong mundo ng Muslim na makaisa laban sa mga kawawe ng Islam. Nagkaroon ng malawakang demonstrasyon sa buong Iran. Milyon-milyong tao ang bumuhos sa mga lansangan upang ipagluksa ang Supreme Leader at sumigang kamatayan sa Amerika at kamatayan sa Israel. Ginagamit ng rehimen ang pagkamatay ni
kami na upang maktipon ng suporta at ilihis ang atensyon mula sa kanilang sariling mga kabiguan. Subalit alam ko kung ano ang talagang nangyayari. Hindi ito terorismo. Ito ang pahuhukom ng Diyos. Binalaan ako ni Jesus na darating ito. Sinabi niya sa akin na ito ay banal na pahuhukom sa isang taong nagbubo ng dugong inosente sa loob ng madekada. At ngayon, makikita ng lahat na tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Sa loob ngang isang linggo, matapos ang pagkamatay ngang nakpulong ang asemblea ngang nga eksperto upang pumili ngang bagong pinakamataas na pinuno. Ito ang konseho nga nakatatandang klerigo na may kapangyarihang pumili at magtanggal ngang pinakamataas na pinuno. Inaasahan ng lahat na maglalaan sila ng oras at maingat na isa sa alang-alang ang iba't ibang kandidato. Subalit sa halip, kumilos sila ng hindi karaniwang bilis. Noong Marso 8, 8 araw lamang matapos ang pagkamatay ni Kamina, inihayag nila ang kanilang desisyon. Pinili nila si Mojtaba Kambilang, ikatlong pinakamataas na pinunong Iran. Si Mojtaba ang ikalawang anak ni Ali Kamina. Siya ay 54 taong gulang at nagtatrabaho sa likod ng mga eksena sa administrasyon ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Maraming Iranian ang naghihinala na inihahanda ni Ali si Mojtaba na maging kanyang kahalili. Ngayon ay nakumpirma ang mahinala na iyon. Pinapanatilingang rehimen ang kapangyarihan sa loob ng parehong pamilya. Ang trono ay ipinapasa mula sa ama sa anak tulad ng isang monarkiya. Hindi ito ang ipinanggako nga Rebolusyong Islamiko. Ang revolusyon noong 1979 ay dapat na magtapos sa mga maharlikang dinastiya at magtatag ng pamumuno nga relihiyosong iskolar. Subalit ngayon, bumalik ang parehong sistemang dinastiko. Pinapatibay ngang pamilya ang kanilang kontrol sa Iran. Maraming Iranian ang nagalit dito, subalit wala silang magawa. Ang sinumang magsalita laban sa pagtatalaga ni Mojtaba ay inaresto. Mahigpit ang pagpapatupad ng rehimen upang maiwasan ang anumang hamon sa bagong pinakamataas na pinuno. Habang pinapanood ko ang lahat ng ito mula sa Turkey, alam kong kailangan kong magsalita muli. Natahimik ako simula nang ilabas ang aking unang video noong 2024. Nagtatago ako at nanonood at naghihintay na matupad ang propesya. Ngayon, natupad na ito, eksakto gayang sinabi ni Jesus. Ngayon, kailangan marinig ng nga tao ang buong kwento. Kailangan nilang malaman na hindi lamang ito politika o estratehiya ng militar. Ito ang Diyos na kumikilos sa kasaysayan. Ito ang propesya na natutupad sa real time. At kailangan nilang malaman kung ano ang susunod na darating dahil ipinakita sa akin ni Jesus ang higit pa sa pagkamatay ni Kamina. Ipinakita niya sa akin kung ano ang mangyayari pagkatapos. Kaya kinontak ko si David at sinabi sa kanya na handa akong mag-record ng isa pang mensahe. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko ng buo ang aking mukha. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang aking tunay na pangalan. Sa pagkakataong ito, sasabihin ko ang kumpletong kwento mula simula hanggang wakas. Pumayag si David at nagsimula kaming mahanda. Nahanap kami ng mas magandang lokasyon na may mas mahusay na kagamitan. Gusto naming maging profesional ang kalidad ng video upang seryosohin ito nga tao. Gumugol kami ng ilang araw sa paghahanda kung ano ang eksaktong sasabihin ko. Nanalangin ako at nag-ayuno. Humihiling kay Jesus na bigyan akong tamang masalita. At pagkatapos, sa kalagitnaan ng Abril 2026, ni-record namin ang mensaheng pinapanood ninyo ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo kung ano pa ang ipinakita sa akin ni Jesus tungkol sa hinaharap ng Iran. Nang magpakita siya sa akin noong 2024, hindi lamang niya ipinakita ang pagkamatay ni Kamina. Ipinakita niya sa akin kung ano ang darating pagkatapos. Ipinakita niya sa akin na hindi rin magtatagal ang bagong pinakamataas na pinuno. Ipinakita niya sa akin na ang pamamahala ni Mojtaba Kamina ay mapupuno ng gulo at kaguluhan. Ipinakita niya sa akin na maubos ang pasensya nga mamamayan ng Iran sa rehimen. Ipinakita niya sa akin ang maprotesta at pag-alsa
na magpapalit sa mga nangyari noong 2009 at 2019. Ipinakita niya sa akin ang Revolutionary Guards na nahahati sa mga paksyon at naglalaban-laban. Ipinakita niya sa akin ang pagbagsak ng Islamic Republic mula sa loob. Hindi niya sinabi sa akin kung kailan eksakto mangyayari ang lahat ng ito, subalit sinabi niya sa akin na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na halos tapos na ang oras ng rehimen. Sinabi niya na ang parehong Diyos na nagpabagsak kay Paraon at Nebuchadnezzar at bawat iba pang tirano sa kasaysayan ay malapit ng pabagsakin ang Islamic Republic. Ang trono na itinayo ng mga ayatollah sa pamamagitan ng dugo at takot at pangaapi ay guguho. At kapag ito ay bumaksak, ito ay ganap na babagsak. Subalit ipinakita rin sa akin ni Jesus ang isang magandang bagay. Ipinakita niya sa akin kung ano ang babangon mula sa abo ng Islamic Republic. Ipinakita niya sa akin ang milyon-milyong Iranian na bumaling sa kanya. Ipinakita niya sa akin ang pinakadakilang espiritual na pagbabangon sa kasaysayan ng Iran. Ipinakita niya sa akin ang pagdami ng simbahang bahay sa bawat lungsod at nayon. Ipinakita niya sa akin ang madating Muslim na sumasamba kay Jesus ng hayagan sa mga lansangan. Ipinakita niya sa akin ang simbahang Persian na nagiging isa sa pinakamalakas at pinakamainit na komunidad ng mga mananampalataya sa mundo. Ipinakita niya sa akin ang mga Kristiyanong Iranian na nagdadala ng ebanghelyo sa ibang mga bansa sa gitnang silangan at gitnang Asya. Ipinakita niya sa akin ang Iran na nabago mula sa isang sentro ng Islamic extremism patungo sa isang sentro ng pananampalatayang Kristiyano at pag-ibig. Ito ang darating. Ito ang hinaharap na pinlano ng Diyos para sa Iran. Ang kadiliman ay hindi mananatili magpakailanman. Ang pangaapi ay hindi ang katapusan ng kwento. Si Jesus ay darating sa Iran ng may kapangyarihan at walang makakapigil sa kanya. Hindi ang rehimen, hindi ang Revolutionary Guards, hindi ang pinakamataas na pinuno, hindi ang lahat ng baril at bilangguan at propaganda sa mundo. Ang hari ng nga hari ay nagmamartsa patungo sa Iran. At kapag dumating siya, magbabago ang lahat. Alam kong marami sa inyo na nanonood nito ay mga Iranian na nakatira sa loob ng Iran ngayon. Alam kong natatakot kayo. Alam kong pagod kayo. Alam kong nahirap kayo sa ilalim ng rehimeng ito sa buong buhay ninyo. Alam kong nawalan na kayo ng pag-asa na may magbabago. Subalit narito ako upang sabihin sa inyo na darating ang pagbabago. Ang Diyos ng langit ay kumikilos. Nabagsak na niya ang isang pinakamataas na pinuno. Babagsakin din niya ang susunod kung hindi siya magsisisi. At personal niya kayong tinatawag upang lumapit sa kanya. Marahil ay nakaroon kayo ng mapanaginip tungkol sa isang lalaking nakaputi. Marahil ay nakaramdam kayo ng kakaibang pahila patungo kay Jesus. Marahil ay lihim kayong nagbabasa ng Biblia sa inyong telepono. At marahil ay pinapanood ninyo ang video na ito ngayon at may isang bagay sa loob ng inyong dibdib ang nasusunog. Iyan ang banal na espiritu. Iyan ang Diyos na tumatawag sa inyong pangalan. Huwag ninyo itong balewalain. Huwag ninyo itong itulak palayo. Huwag ninyong hayaang pigilan kayo ng takot sa pagtugon. Mahal kayo ni Jesus ng higit sa inyong naisip. Namatay siya para sa inyo. Muling nabuhay siya para sa inyo. At naghihintay siya na umuwi kayo. Gusto kong partikular na magsalita sa aking mga dating kasamahang Muslim na ibinigay na ang kanilang buhay kay Jesus subalit nagtatago sa takot. Alam kong may libo-libo kayo sa buong Iran ngayon. Kayo ay malihim na mananampalataya. Sinusundan ninyo si Jesus sa inyong puso subalit hindi ninyo masabi sa sinuman. Natatakot kayo sa gagawin ng inyong pamilya. Natatakot kayo sa gagawin ng rehimen. Natatakot kayo na arestuhin o patayin. Naintindihan ko ang takot na iyan dahil nabubuhay din ako dito. Subalit gusto kong sabihin sa inyo na si Jesus ay karapat-dapat. Karapat-dapat siyang mawala ang inyong pamilya. Karapat-dapat siyang mawala ang inyong trabaho. Karapat-dapat siyang mawala ang inyong reputasyon. Karapat-dapat siyang mawala ang lahat. Dahil kapag nakamtan ninyo si Jesus,
nakamtan ninyo ang lahat ng tunay na mahalaga. Hindi ko sinasabing dapat kayong maging hangal. Hindi ko sinasabing dapat ninyong ilagay ang inyong sarili sa hindi kinakailangang panganib. Subalit sinasabi ko na huwag ninyong hayaang kontrolin ngang takot ang buo ninyong buhay. Hilingin kay Jesus na bigyan kayo nga mga pagkakataon upang ibahagi ang inyong pananampalataya. Hilingin sa Kanya na ipakita sa inyo kung sino ang mapagkakatiwalaan ninyo. Hilingin sa Kanya na ikonekta kayo sa ibang mga mananampalataya. Hindi kayo nag-isa. Mayroong isang buong lihim na simbahan sa Iran at lumalaki ito araw-araw. Hanapin ninyo ito. Sumali kayo dito. Maging bahagi ng ginagawang Diyos. Sa inyong nga imam at mulas at relihiyosong guro sa Iran, mayroon akong espesyal na mensahe. Ako ay isa sa inyo. Alam ko ang inyong iniisip at nararamdaman. Alam ko ang maapag-aalinlangan na itinatago ninyo sa likod ng inyong mga relihiyosong kasuotan. Alam ko ang kawalan na nararamdaman ninyo kapag nagpapangunahing panalangin. Alam ko ang matanong na takot kayong itanong ng malakas. Alam ko dahil nabuhay ako sa buhay na iyon sa loob ng 30 taon at narito ako upang sabihin sa inyo na may paraan palabas. Tinatawag kayo ni Jesus tulad ng pagtawag niya sa akin. Hindi siya galit sa inyo sa pagtuturo laban sa Kanya. Hindi siya naghihintay upang parusahan kayo. Naghihintay siya upang iligtas kayo. Sa lahat ng mga taon na ginugol ko bilang imam na nagtuturo sa mga taon na tanggihan si Jesus, minahal pa rin niya ako. Sa lahat ng mga sermon na ipinangaral ko laban sa Kristyanismo, hinabol pa rin niya ako. Sa lahat ng oras na sinayang ko sa paglilingkod sa isang maling relihiyon, naging matiyaga siya sa akin. At nang sa wakas ay sumigaw ako para sa katotohanan, agad niya akong sinagot, gagawin din niya iyan sa inyo. Hindi mahalaga kung gaano kayo kalalim sa relihiyosong sistema. Hindi mahalaga kung gaano karaming taon na ninyong ginugol sa pagtuturo ng Islam. Hindi mahalaga kung ano ang inyong sinabi o ginawa laban sa mga Kristiyano. Patatawarin ni Jesus ang lahat ng iyon kung lalapit kayo. Sa Kanya ng may taos pusong puso, gusto ko ring magsalita sa aking pamilya. Alam kong pinapanood ninyo ito. Alam kong sisiguraduhin na mga autoridad na makikita ninyo ito kahit ayaw ninyo. Gusto kong malaman ninyo na mahal ko kayo. Palagi ko kayong minamahal at palagi akong magmamahal. Alam kong hindi ninyo naiintindihan kung bakit ako umalis. Alam kong iniisip ninyo na ipinagkanulo ko kayo. Alam kong galit at nasasaktan kayo at nalilito. Ikinalulungkot ko ang sakit na idinulot ko sa inyo. Ikinalulungkot ko ang pag-alis ng walang paliwanag. Ikinalulungkot ko ang pagdurusa na dinanas ninyo dahil sa aking mapagpili. Subalit gusto kong malaman ninyo na hindi ako umalis dahil huminto ako sa pagmamahal sa inyo. Umalis ako dahil nakahanap ako ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa buhay mismo. Nakahanap ako ng katotohanan. Nakahanap ako kay Jesus. At kapag nakatakpo ka sa Kanya, hindi ka na makakabalik sa pamumuhay ng kasinungalingan. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pangangaral ng Islam matapos makatakpo kay Jesus. Parang sinusubukan kong kumbinsihin ang mga tao na ang dilim ay liwanag. Kailangan kong umalis. Kailangan kong sundin ang ipinag-uutos ng Diyos sa akin. At ipinanalangin ko araw-araw na balang araw ay maintindihan ninyo. Ipinanalangin ko na balang araw ay magpakita rin si Jesus sa inyo. Ipinanalangin ko na balang araw ay makasama tayo muli, hindi lamang bilang pamilya, kundi bilang magkakapatid kay Kristo. Sa bagong pinakamataas na pinuno, Mostabakam, direkta kong sinasabi ito, nakaupo ka sa tronong iyong ama, subalit hindi ka nito mapapanatiling ligtas. Ang iyong ama ay isa sa mga pinakaprotektadong tao sa mundo, subalit namatay pa rin siya nang magpasya ang Diyos na oras na. Nagmana ka ang isang rehimen na binuo sa kasinungalingan at dugo. Nagmana kang isang sistema na nag-aaping ang milyon-milyong tao sa pangalan ng Diyos. Mayroon kang pagpipilian. Maari mong ipagpatuloy ang landas ng iyong ama at harapin ang parehong pahuhukom na kanyang hinarap. O maari mong ibaba ang iyong sarili sa harap ng tunay na Diyos at lumiko mula sa kasamaang ito.
Alam kong tila imposible, iyan sa iyo. Alam kong iniisip mong ako ay isang traidor at isang hangal. Subalit sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, si Jesucristo ay tunay. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang hari ng mga hari, at bawat tuhod ay luluhod sa kanya kalaunan, kasama na ang sa iyo. Ang tanging tanong ay kung luluhod ka ngayon sa pagsisisi o mamaya sa paghuhukom. Ipinapanalangin kita, tulad ng ipinanalangin ko ang iyong ama. Ipinapanalangin ko na bigyan ka ng Diyos ng mga panaginip at pangitain. Ipinapanalangin ko na palambutin niya ang iyong puso. Ipinapanalangin ko na bago pahuli ang lahat, makita mo ang katotohanan at sumuko kay Jesus. Sa mga Kristiyano sa buong mundo, gusto kong hilingin sa inyo na ipanalangin ang Iran, ipanalangin ang lihim na simbahan na lumalaki sa kabilang pag-usig. Ipanalangin ang mga bagong mananampalataya na inilalagay sa panganib ang kanilang buhay upang sundan si Jesus. Ipanalangin ang mga lihim na simbahan sa bahay na nakpupulong sa takot subalit mayroon ding malaking kagalakan. Ipanalangin ang proteksyon sa mga Kristiyanong Iranian. Ipanalangin na patuloy na magpakita ang Diyos sa mga Muslim, sa mga panaginip at pangitain. Ipanalangin ang kumpletong pagbagsak ng Islamic Republic at ang pagbangon ng kalayaang panrelihiyon sa Iran. Ipanalangin ang aking pamilya at ang mga pamilya ng libu-libong iba pang Iranian Christian refugee na iniwan ang lahat. Ipanalangin na gagawa ang Diyos ng mga himala upang ipagkalob sa kanila at protektahan sila. At ipanalangin para sa mas maraming manggagawa na pumunta sa ani, dahil ang ani sa Iran ay handa na. Milyon-milyong Iranian ang naghahanap ng katotohanan. Gutom sila para sa isang bagay na tunay. Pagod sila sa walang laman na relihiyon at brutal na pamahalaan. Handa silang marinig tungkol kay Jesus. Subalit kailangan nila ng taong magsasabi sa kanila. Kailangan nila ng Biblia sa Farsi. Kailangan nila ng pagiging disipulo at pagtuturo. Kailangan nila ng pandaigdigang simbahan upang manindigan kasama sila. Bago ako magtapos, gusto kong sabihin sa inyo ang isa pang bagay na ipinakita sa akin ni Jesus sa isa sa aking mapangitain. Dinala niya ako sa hinaharap at ipinakita sa akin kung ano ang magiging hitsura ng Iran pagkatapos bumaksak ang rehimen. Nakita ko ang mga lansangan ng thran na puno ng taong nagdiriwang. Nakita ko ang mga bilangguan na binuksan at ang mga bilanggong politikal na lumalakad ng malaya. Nakita ko ang morality police na binuwag. Nakita ko ang mga babae na nagtatanggal ng kanilang sapilitang hijab at inihahagis ang mga ito sa hangin. Nakita ko ang mga estatwa ng mga ayatollah na binabagsak. Nakita ko ang mataong sumasayaw at kumakanta sa mga lansangan. Subalit higit sa lahat, nakita ko ang mga simbahan. Nakita ko ang libu-libo at libu-libong simbahan sa buong Iran. Nakita ko ang mga dating moske na ginagawang mga lugar kung saan sinasamba si Jesus. Nakita ko ang milyon-milyong Persian na nagtataas ng kanilang mga kamay at umaawit ng mga papuri sa kordero ng Diyos. Nakita ko ang wikang Persian na ginagamit upang ipahayag na si Jesus ay Panginoon. Nakita ko ang Iran na nagiging isang liwanag sa mga bansa. Ito ang darating. Ito ang hinaharap na inihanda ng Diyos at walang impyerno ang makakapigil dito. Kaya gusto kong tapusin ang mensaheng ito sa isang panawagan sa pagkilos. Kung ang patotong ito ay tumagos sa inyong puso, kung may isang bagay sa loob ninyo ang tumutugon sa aking ibinahagi, kung gayon ay gusto kong gumawa kayong isang bagay, gusto kong isulat ninyo sa seksyon ng komento sa ibaba ang mga salitang ito. Darating si Jesus para sa Iran. Isulat ninyo ito sa Farsi o sa Ingles o sa anumang wika na sinasalita ninyo. Hayaan itong maging isang deklarasyon ng pananampalataya. Hayaan itong maging isang propesya sa bansa. Hayaan itong maging isang panalangin na umaakyat sa langit. At pagkatapos, gusto kong ibahagi ninyo ang video na ito. Ipadala ninyo ito sa inyong mga kaibigang Iranian. Ipadala ninyo ito sa inyong mga miyembro ng pamilya sa Iran.
Ipadala ninyo ito sa sinumang kailangang makarinig na ang Diyos ay totu at na siya ay kumikilos sa ating panahon. Huwag kayong matakot. Hindi mapipigilan ng rehimen ang paggalat ng katotohanan. Maari nilang i-block ang mga website at arestuhin ang mga tao at magbanta. Subalit hindi nila mapipigilan si Jesus. Nasa Iran na siya. Nagpapakita na siya sa mga tao. Nagtatayo na siyang kanyang simbahan. At sa lalong madaling panahon, makikitang buong mundo kung ano ang magagawang Diyos kapag nagpasya siyang kumilos. Nagsimula na ang apoy at walang makakapukaf dito.